Totoo nga kaya na yung rights ni Mikey Williams ay kinukuha na ng San Miguel Beer mula dito sa TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi ang TNT parang okay na ang nilalaro nila kahit wala itong si Mikey Williams. At anyway, nandyan naman itong si Robert Bodick at Cedric Bearfield na pwede nilang makuha. So ibig sabihin, kung matitrade ng TNT itong si Mikey Williams, hindi yun makakaapekto sa kanilang rotation. Plus makakakuha pa sila ng player na posibleng magamit o di kaya ay magiging trade asset. Ang San Miguel Beer ngayon, alam natin, nangangailangan yan ng mga point guard. Matanda na itong si Chris Ross. At nakita rin natin, ito si Chris Rosales, maganda nilalaro pero hindi na rin yan bata. At itong si Terence Romeo, injury prone yan, alam nating lahat. So kung makukuha nila si Mikey Williams, yan ang magiging magandang point guard nila. Ngayon, ang tanong ay sino naman kaya ang hihilingin ng TNT na kapalit nitong si Mikey Williams. Medyo mahirap tong i-determina dahil matagal nang hindi naglalaro si Mikey Williams. So yung trade value nito ay bumaba na. Pero ang TNT naman siyempre susubukan niyang i-maximize ito lalo na kung iti-trade siya dito sa kanilang karibal na San Miguel Beer. Kaya yan ang aabangan natin. So far pwede nating masabi na itong San Miguel Beer ngayon mas nangangailangan ng point guard dahil alam natin matanda na nga yung mga main guards nila. At sa ngayon, pwede rin nating masabi naman ang TNT hindi masyadong kailangan si Mikey. Sino kaya ang pwedeng i-offer ng San Miguel? Well, meron mga umiikot na mga reports na baka si Jeron Teng daw ang i-offer nila at isang second round pick. O di kaya naman baka si Simon Enciso at isang first round pick. Hindi pa natin matiyak yan kung ano magiging reaksyon ng TNT. Pero mukhang yan ang tinitignan ngayon ng San Miguel Beer na pwede nilang i-offer para dito kay Mikey Williams. At kung yan ay makukuha nga nila, magiging magandang addition yan sa lineup. Makapaglalaro na nga ba itong si Jamie Malonzo para dito sa Barangay Ginebra? Patagal-tagal nang hindi nakapaglalaro itong si Malonzo dito sa Ginebra at marami nga ang nagtatanong kung kailan kaya ito pwedeng bumalik. Makapaglalaro kaya siya dito sa semifinals kontra sa SMB. Well, malabong mangyari na makapaglaro itong si Malonzo dito sa semifinals kontra San Miguel dahil ayon dito kay Coach Tim Cone, ang pinakamaaga na pwedeng pagbalik nitong si Jamie Malonzo ay sa Nobyembre pa. So yan ay sa Commissioner's Cup magaganap. Diyan at din natin siguro makikita yung pagbabalik nitong si Jeremiah Gray. Itong si Isaac ko baka medyo matagalan pa raw yung pagka-absent dito dahil meron pa itong iniinda na injury. Sa ngayon kung sakasakali, of course kung si Malonzo naglalaro sana, ang laking bagay niyan para sa Ginebra dahil to isang inside-outside player at very athletic. Alam naman natin yan. Isa sa pinakamahusay na player sa PBA ngayon. Pero yun nga, nagkaroon siya ng injury at hindi pa inaasahan na ito ibabalik agad. Sa ngayon pwede rin nating masabi na itong si Jamie Malonzo, pagbalik niya sa Commissioner's Cup, lalong lalakas ang Ginebra. Isipin mo kung meron kang Stephen Holt, Jamie Malonzo, RJ Abarientos, Maverick Hanbisi. Very athletic yung lineup ng Barangay Ginebra. At yan syempre ang gusto ni Coach Tim Cone. Kaya ngayon yan ang aabangan natin to sa mga adjustments na pwede nilang gawin. As it is, kahit na wala naman si Malonzo, okay pa naman ang nagiging performance ng Barangay Ginebra. Kaya masasabi natin na isa to sa mga sitwasyon kung saan itong Barangay Ginebra ay makikinabang talaga kapag nakabalik na itong si Malonzo. Pero sa ngayon mukhang hindi pa naman sila gagawa ng trade para kumuha ng ibang player dahil parang very happy na sila dito sa tinatakbo ng kanilang lineup. At doon naman sa balita baka nga posible na itong si Troy Rosario ay sa kanila lumipat dahil ito'y unrestricted free agent. Ito nga bang Magnolia Chicken Templados ay magte-trade ng mga players para makakuha ng mga mas bata at mga magagamit talaga ni Coach Chito Victolero. Ito ngayon ang usap-usapan dahil mukhang bukod dito sa pag-focus sa Game 5 sa serye kontra Raynor Shine Elasto Painters, itong Magnolia Chicken Templados ay susubukan rin na gumawa ng paraan para ma-trade yung iba nilang players na hindi na nagagamit. Kaya ngayon masasabi natin na marami namang mga trade assets itong Magnolia Chicken Templados, kabilang na dyan itong sila Jeric Balanza, Joseph Eriobu, pati na itong si Russell Escoto. Yan mga players na yan pwede nang i-trade ng Magnolia yan. And of course, alam natin si Calvin Abueva ay gustong makuha ng Converge Fiber Xers. So kung pag-uusapan natin ay yung mga players na pwedeng i-trade, marami dyan itong Magnolia Chicken Templados kaya hindi yan magiging issue.
Sa ngayon, ang tinitignan pa rin natin dito ay kung sino pa yung mga players na pwede naman nilang makuha. Well, depende yan sa pangangailangan ng management. Sa tingin natin, siguro isa pang center makatutulong dito sa Magnolia. Plus, posible na mag-offer din sila dito kay Troy Rosario para magkaroon sila ng isa pang power forward. Yan sa tingin ko makakatulong dito sa Magnolia. Ngayon, dito naman kay Paul D. Sa tingin ko, hindi iti-trade to ng Magnolia. Dahil in fairness, maganda naman ang nilalaro ni Paul D. dito sa playoffs kontra Reynolds and Elasto Painters. Pero syempre, sa bandang huli, magdedepende rin yan kung malalampasan ng Magnolia itong, well, sabihin na natin matinding pagsubok kontra dito sa Reynolds and Elasto Painters. Kung kung ma-eliminate ang Magnolia sa Game 5, huwag na tayong magulat kung biglang magkaroon ng trade yan dito. Dahil yung nagugustuhin ngayon ng management. Kaya abangan na lang natin ang magiging desisyon nila. Magtagal pa kaya itong si Robert Bolick dito sa NLEX Road Warriors? Ito ngayon ang tanong ng karamihan dahil nga dito sa naging pagkatalo nila sa TNT Tropang Giga. Sa totoo naman, walang umaasa talaga na mananalo NLEX kontra dito sa TNT. Pero hindi nila inasahan na yung ganitong tambak ang mangyayari. Marami nagsasabi na baka masasayang lang yung sabihin na nating prime ng karera ni Bolick kung naglalaro siya sa mga teams na hindi naman nakapagko-contend dito sa kampyonato. Kaya yan ang aabangan natin kung anong pagbabago ang gagawin nitong NLEX Road Warriors at si Robert Bolick. Ang maraming nagsasabi na itong si Robert Bolick eventually ite-trade yan nitong NLEX dito sa TNT sa pamamagitan ng isang 3-team transaction kasama ang Blackwater Bossing. Hindi pa natin natitiyak kung ito'y matutuloy nga. Pero syempre kung si Bolick nakaka-frustrate kung naglalaro ka sa isang team na hindi naman nagko-compete sa kampyonato. Kaya sa tingin ko gagawa na sila ng paraan dyan para masiguro na ito ay hindi mangyayari. So abangan na lang natin. Kung ikaw ang TNT, so far okay naman yung takbo ng lineup mo. Kaya sa tingin ko hindi pa nila kinakailangan itong si Robert Bolick. Pero tandaan natin, kaya maganda nilalaro ng TNT mainly dahil nandyan si Ronde Hollis Jefferson. So ang tanong ngayon ay kapag nawala itong si Jefferson, ay meron kaya sila na makukuha na pwedeng kapalit niyan. Kaya yan ang aabangan natin. Dahil syempre kung ikaw ang TNT Tropang Giga, alam natin na gusto mo sa All Filipino, meron ka rin mga players na makakagawa ng playmaking skills na katulad ng ginagawa ni Jefferson. At yan ay magagawa talaga ni Robert Bolick. Pero sabi ng iba, baka intayin na lang ng TNT na matapos yung first year ni Bearfield dito sa Blackwater pagkatapos siya ang kukunin. So maraming options itong TNT pagdating dito sa kanilang point guard. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Darina family, kay Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D, kay Lolito Kakayon, Mitch Bagares, binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Malyari Mascarinas, Dexter Domer at ang iba pa nating mga taga-subaybay.